Sabihin ko na, hindi siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso. Na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Dapat pagka ikaw ay isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang may magagalit talaga sa iyo. Tungkol naman si Morales, patungkol sa sinabi ni Senator Jinggoy na pawang hearsay lang ang mga dinala nitong issue sa Senado. Ayon kay Morales, magkaiba ang utos sa hearsay lang. Anya, kaya hindi natuloy ang operasyon sa paghuli kay Bongbong Marcos noon, yun ay dahil sinunod niya lang ang utos ng nakakataas sa kanya at yun ay instruction at hindi hearsay. Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino ang gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko pa naniniwalaan. So hindi yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan Inappoint ang presidente. Sabi pa ni Morales, ang dapat anyang ginawa ni Senator Jinggoy ay ipalabas kung gaano kalihitimo ang dokumento, kung tunay ba ito o hindi. Dahil ang naturang dokumento anya ay pilit na itinatanggi ng mismong PIDEA dahil ang kasalukuyang namumuno sa nasabing ahensya ay itinalaga mismo ng Pangulo na siya ring subject sa investigasyon. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan, ako. Kasi ako yung gumawa Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga. Ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Ayon kay Morales, nagtungo siya sa Senado bilang resource person at hindi isang suspect sa isang krimen. Resource person ako Unang-una gusto ko nga linawin. Akusado ba ako? Suspect ba ako? Diba? Nandoon ako as resource person tungkol doon sa PIDEA leaks. Bakit ako pinatawag? Dahil doon sa mga dokumentong lumabas. Yun po yun. Dahil sa mga nangyari at estilo ng pagtatanong sa kanya sa Senado, hindi maiwasan ni Morales na matakot. Kanyang opinion po yun, Siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Sa kabuuan ng hearing, sinabi ni Morales na paninira lang sa kanya ang tunay na pakay ni Senator Jinggoy Estrada. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, At wala siya talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Ayon kay Morales, wala anyang nakuhang magandang impormasyon ang senador kaugnay sa tunay na issue kung bakit lumabas sa publiko ang mga dokumento ng PIDEA na kung saan nakasulat sa report ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba? Mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Dagdag pa ng dating PIDEA agent na kung balak lang anya nitong siraan ang Pangulo ng bansa, dapat ay noon pa niya ito ginawa nung tumatakbo pa lang ito sa pagkapangulo noong taong 2022 elections. Kung ako, gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016 nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya, di ba? Nung taong nandiyan sa report na yan. 2022 nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Nilinaw din ni Morales na hindi pa siya nakukulong kaugnay sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Paliwanag